So yun, syempre linisan natin yung ating dalawang dahil maganda ang araw ngayon, no? So yan, ito lang ginagamit ko para lang matanggal lang yung mga itim-itim Yan. Wala pa rin tayong panel, wala pa akong balak ayusin, tinatamad pa tayo. Yan, mga itim-itim na yan, natatanggal naman yan. Yan, pagka ayaw matanggal, pwede kayong gumamit ng wrapping compound, no? Yan, grabe dumi, So ayan, ito mayroon ng marka, no? Pero mababawasan yan pagka nag-wrapping ka. Wrapping compound lang yan, guys. Medyo yung matapang. Pwede nyo rin malilihan ng konti. 1,000 po, no? Pino. So yung maganda dito sa isa, yung kanyang putik, kung mapapansin nyo, hindi siya umaabot dito. Diyan. Kasi meron siyang cover din. Dito kasi wala. Yan na kagad. Silipin natin. Yan na. Puti yan. Nililinis po natin buo yan. Okay. So yun po yung pag pinagkaiba nila. Ito banlaw lang po gagawin ko dahil baka maano po yung pintura Hindi naman po atin So ayusin lang po natin yung paglinis niyan. Okay, so yun lang po. So yun, bugaan na natin ito. Basahin natin lahat. Gusto ko na, di ba? Okay guys, ayun. So, ito, binanlawan ko lang kasi hindi atin to. Ayoko yung sabon na ginamit ko doon, baka mamaya magkaroon ng conflict dun sa chemical, di ba? So, kaya ngayon, ang tanong, ano daw ginagamit kong basahan? So, it's more than microfiber. Ito ay plus chamoy, kung tawagin, o plus chamoy, ganun ang tawag. Chamoy. So, ito yung mga, hindi kanebo, yan, yung mga ganyan ng brand. Hindi yung tigta 300 ha. Medyo mas mahal to. Pero madilim na rin yung kulay, no? So, okay, papakita ko rin pala sa inyo kung ano yung after ng ilang taon na gamit natin yung WSP. Narado muna natin to. So, after ng ilang taon natin gamit, wear and tear, yun yung makikita natin dito. So, ito yung habang ginagamit natin, nagkakaroon din siya talaga ng cracks. No? Hindi natin maiwasan. So, pakita natin yung cracks na una nakita dito. Ito. So, ito siya. Yan yung isang nag-crack una. Then, habang tumatagal, ayun o, narinig yun, malutong. Ayan, nag-crack din dito. So, nagkaroon na ng crack dyan, nagkaroon na ng crack dito, then dito, somewhere dito, mayroong crack. So, ganyan po siya. Lalo na po sa mga hindi nakabubong ang kanilang parkingan. So, yun. Ano pa bang mga cracks na nakita natin? Yun, nagkakaroon po talaga yan. Then, ito po, kung lagi kayo nagbabaklas kabit, pwedeng masira kagad to. So, yun. So, comparing sa medyo mas mataas na presyo, talagang iba yung klase ng nito, yung plastic nila, no? Mas hindi siya kagad pumuputok, no? Kung titingnan ninyo. Yun nga po, depende po kasi talaga sa preference ninyo. Depende po yan kung ano yung kakayanan ng budget, syempre unang-una. Then pangalawa, kung ano yung gusto nyo, yung hilig ninyo, yung personality ninyo. Kasi yung bikes, personality din ninyo yan. So kung mahilig kayo sa classic look, I'll go for WSP. Actually, meron din naman po si NXT na classic look. Mas classic pa nga mas maganda nga kung tutusin. Pero ito kasi medyo marami po kasing kilala si Vespa. Yun yung look-alike niya. So ito, kung ako, tatanggalin ko lang to, mas gusto ko yung sporty look niya. Kung hindi kasi magiging kung nandito to, hindi siya sporty tignan, di ba? Pero malaking pakinabang. Pero siguro, kung ako, nadidesign ko siya, medyo dapat pantay to. Hindi masyado nakasubsob. Kasi lahat ng gamit naka-abante. Although, pag lumiligo-ligo ka naman, gumaganda yung mga gamit dyan. So, ayun lang muna. At
patutuyuin ko muna to. Baka magmarka ulit ng rain check. Okay, thank you. So yun, pinakita natin, nilinis na rin natin. Subukan natin ito. O, diba? Bangis ng ilaw ng Voltaris. Oh. Diba? So, syempre ito, sporty look and then classic look. Nice na. Diba? Dumi pa rin nung Ayan o. Meron na rin tayo dito sa Japan, guys.